At kasabay ng pagbuhos ng ulan ay ang pagbuhos ng pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa. Hello Church! You are in the right place at the right time. Ako si Diana Lat Halosos, your host for this week's Life News, where we see God's work in action through our church and home, Life Church, the home of champions. God's message to us is love, and God showed His love through us through the death of His Son, Jesus Christ, on the cross. Let's take a look at the message we heard last week from our pastor. Let's watch our Sunday recap. Walang isa man sa atin, nanay, anak, ate, kuya, tatay ang hindi nagkasala. And all of the problems combined is because the men that God created disobeyed. And the greatest message of all is forgiveness. You have sinned against God. You have sinned against yung nanay mo, tatay mo, ate mo, kuya mo, friend. We have done bad sa kanila. Forgiveness is available because buhay siya at gusto niya magkaroon ng personal na relasyon sa iyo para maramdaman mo na ano man ang nangyari in the past, napaka-pangit man pero yung binahayad niya sa iyo, para sa iyo, di kayang tumbasan ni naman kasi napakahalaga mo sa Diyos. Mga minamahal, tayo po ay nagkakatipon sa oras na ito upang ipagdiwang ang pag-iisang dibdib ng mga babae at lalaking naririto. Tayo po ay sumasama sa kanila sa banal na kasalan sa harapan ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay at ng ating mga kaibigan bilang pagpapatunay na yung ating pagmamahalan, bagamat sinusubok, nasubok, sinubukan, bumaksak, tumayo, pero ngayon nakatayo pa rin. Ito ay isang kakasalan na palagay ko'y sinubok, pero matibay. Kami natutuwa na kayo ay nagdesisyon na itama ang inyong pagsasama. At ako'y naniniwala na ang basbas ng banal na Espiritu Santo ay isa sa inyo. Kaya, congratulations for a big decision that you have made this afternoon. It's as simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you... Importante malaman natin ito sa wedding na to. Ang importante dito yung lalaki at babae. So ito'y pagkakataon para may pahayag natin sa ating kasintahan yung ating saloobin, yung ating talagang damdamin. Ang bilo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya na inalarawan din dito ang bukal sa loob ng pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat siyang ulo ng kanilang bubuing pamilya. Ang lalaking tagapagtanggol, tagapag-ingat sa kanyang asawang babae. Ang kordon po ay isang sagisag ng isang relasyon na walang patid, tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan, pagpakailanman bilang mag-asawa. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa mga mag-asawang ito. Nagpailalim sila sa sanktuaryo ng pagsasama, Panginoon. Sinuko nila ang kanilang buhay sa pagsasama. Simbolo, Panginoon, ng delo at tali na nagbabind sa kanila. So, banal na Espiritu ng Diyos, bigyan mo ng lakas ng loob ang bawat isa. Ang lalaki na bilang isang tumatayong leader, Panginoon, na makarinig siya ng salita mo mula sa Biblia na hawak-hawak nila, ay makakausap mo sila at makakaliig mo, Panginoon, sa lahat ng problemang dadaanan nila, Lord, at sila'y magtatagumpay. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, o banal na Espiritu ng Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, mga minamahal kong kinakasal ngayon sa lugar na ito,
sa otoridad ng Republika ng Pilipinas bilang senior pastor ng Life Renewal Christian Ministries / Life Church. Sa oras na ito, idinideklara ko, pinoproklama kayo ko ngayon na kayo mula ngayon ay mag-asawa na, husband and wife. Pagpalain kayo ng Diyos. At tandaan ng lahat ng nakikinig dito, ang pinagsama ng Diyos, huwag niyong paghihiwalayin. Alright, ngayon, mga asawang lalaki, halikan mo na ang iyong minamahal na asawang babae ngayon din. Bold, fierce, and brave, Life Church Coronadal and Life Church Iloilo had their Braveheart 2024 last June 12 and June 15. Brave men of Coronadal showed their teamwork and skills through a basketball and esports tournament. 47 individuals attended the event where 20 of them were invites. Meanwhile, Life Church Iloilo had their Braveheart at Uncle Tom's Haro Iloilo, where they celebrated through video games, chess, and coffee. The 20 participants were challenged to unleash the inner warrior spirit through the message of Pastor Joe Racco. Life Church family, alam niyo ba na meron tayong Life Growth Track na kung saan meron tayong pagkakataon na mas malalim na matutunan ang salita ng Diyos, palawakin ang ating pananaw bilang disipulo ni Jesus, at makipagtulungan sa ating mga kapwa mananampalataya. Meron tayong iba't ibang stages: Champions Class, School of Leaders 1, School of Leaders 2, and School of Leaders 3. Congratulations sa lahat ng mga nagsipagtapos last Sunday, kaya join ka na and contact us at 0956-427-5535. At pwede nyo rin i-search ang ating Facebook page at Life Growth Track Philippines International. Pwede rin kayong kamonek sa inyong mga life group leaders and network leaders. Ako po ay isang School of Leaders 3 graduate and marami pong naitulong sa akin ang Life Growth Track. Una na nito ay ang pagiging matapang, pagharap sa hamon ng buhay sa araw-araw. So salamat po sa Lord dahil ang pagpapatuloy sa kabila ng pagsubok ay isang katagumpayan para sa Panginoon. Ako ay graduate ng Soul 3. Malaking tulong sa akin dahil na-inculcate sa akin isipan ang strong commitment na maging kabahagi sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So ako po ngayon ay involved sa Barangay Karuray at yun nakita nga po natin na talagang yung urgency ng manggagawa sa mga bayan. So I encourage everyone, maging part din kayo dahil mas higit na nangangailangan ang inyong tulong sa mga community. Meanwhile, Life Church United Kingdom had their first Champions Class graduation last June 16, 2024. Miss Heather Orias and Miss Ruth Dalnay taught the class when they had their mission trip sa ating Life Church UK. Congratulations to our 15 victorious graduates! Kami naman ni Pastor Marte Bacolod at saka si Ate Mayra Bacolod ang nandito dahil nagkaroon tayo ng water baptism at saka ng encounter retreat. Nandito kami ngayon sa Dubai dahil binisita natin yung ating simbahan dito to encourage our mga kababayan at mga kapatid dito sa Life Church Dubai. Ito nga ang kakaibang water baptism dahil ito yung kauna-unahan dito. Ginawa namin bathtub ang ginawa namin na doon nagkaroon ng water baptism. And at the same time, kinabukasan ay nagkaroon naman ng encounter retreat. Praise God dahil ang daming mga nangyayari at pwede pa nating gawin dito. Our leaders, our disciples were empowered once again. They were baptized in water and baptized in the Holy Spirit. And I know na malawak at malaki pa ang kayang gawin. And we want you
to be part also of the ministry of Life Church UAE dahil alam ko na ito ay isa sa fulfillment ng 2,000 churches na gusto nating iabot in 10 years. Excited ka na ba sa ating Next Jump Youth Leadership Camp sa darating na June 26 to 28? Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-register ka na and be ready to go to the greater heights ng faith na meron ka. Don't forget to bring your tents and beddings, tumbler at eating utensils, Bible, notes and pens, toiletries tulad ng shampoo, soap, toothbrush at iba pa, clothes na good for 3 days. Be engaged, equipped, and empowered to take your leap of faith. For more infos, connect to your life group or network leaders. Maraming salamat Corner Cafe for being our set location for this week's Life News. Come visit them at BF Building, San Juan Road, Barangay San Miguel, near Ospital ng Palawan. Champions, that's all our update for this week. Nawa tayo'y maging pagpapala at mapagpala sa linggong parating. Have a great week ahead!